Noong gabing tawagin ako ng sarili kong mga anak, na tila isang kasambahay, sa harap ng aming mayayamang kamag-anak, doon gumuho ang aking mundo. Ang hiya, ang matinding hiyang naramdaman ko sa sarili kong bahay, ay halos pumatay sa aking dangal. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, ganoon na lang ba ang tingin nila sa akin? Walang utang na loob. 40 taon akong nagsilbi bilang ilaw ng tahanan. Ako ang nag-alaga. Ako ang nagluto. Ako ang nag-ayos ng bawat gulo. Pero para sa kanila, ako ay isa na lang dekorasyon sa pader. Isang tao na wala nang pakialam ang lahat. Dahil akala nila ay inutil na ako, pero may isang bagay silang hindi alam. May lihim akong yaman. 5 milyong piso na ipinaghirapan ko ng palihim. Ang lola na akala nilang wala nang silbi, siya pala ang may hawak ng alas na hinding-hindi nila inaasahan. Hindi na ako mananahimik. Ngayong araw, binabawi ko na ang aking dangal. Itatayo ko ang sarili kong buhay sa Tagaytay at bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Hanggang sa kanilang mga apo. Kung naramdaman nyo na ring maging estranyo sa sarili ninyong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. Mag-comment sa ibaba, saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako sa inyong karanasan. Magsimula na tayo. Kabanata 1, isang malungkot na pagdiriwang. Ang pangalan ko ay Christina. Ngayong araw, 65 taong gulang na ako. Sabi nila, ang edad na 65 ay isang malaking yugto sa buhay ng isang tao. Senior citizen, isang panahon para magpahinga, para anihin ang lahat ng itinanim mo sa loob ng maraming taon. Pero habang nakaupo ako rito sa gilid ng aking kama, ang naririnig ko lang ay ang katahimikan ng aking silid. Sa labas ng pinto, sa malaking sala ng aming bahay sa Ayala, Alabang, naririnig ko ang ingay, ang kalansing ng mga kubyertos, ang tawanan ng mga katulong na abalang-abala sa pag-aayos. Ang boses ng aking kapatid na si Mateo na masiglang nag-uutos tungkol sa pagkakaayos ng mga bulaklak. May malaking handaan mamaya, isang magarbong salusalo para sa aking kapatid. Katatapos lang kasi niyang ma-promote bilang senior partner sa kanyang law firm sa Makati. Ang buong pamilya, ang mga anak ko, ang mga pamangkin ko, lahat sila ay narito. Pero hindi para sa akin. Wala man lang nakaalala na ngayong Martes ang aking kaarawan. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa salamin. Nakita ko ang isang babaeng may mga puting buhok na at malalalim na guhit sa mukha. Mga guhit na dala ng pagod, ng sakripisyo, at ng pag-aalaga sa mga taong tila nakalimutan na ang aking halaga. Kinuha ko ang aking cellphone. Binuksan ko ang aking online banking app. Doon, sa maliit na screen na yon, nakita ko ang numerong nagpabago sa tibok ng puso ko. 5 milyong piso, 5 milyon. Iyan ang kabuuan ng aking pensyon, ng aking mga naipon, at ng insurance na binayaran ko ng palihim sa loob ng 40 taon. Walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anak ko. Kahit si Mateo. Para sa kanila, ako lang si Christina. Ang matandang lola na laging nariyan para magluto, para mag-alaga ng mga apo, para ayusin ang mga gulo sa bahay. Hindi nila alam na sa mga sandaling ito, hawak ko ang susi ng aking kalayaan. Lumabas ako ng silid at pumunta sa kusina. Ang kusinang ito ang naging mundo ko. Dito ko ginugol ang kalahati ng buhay ko sa pagluluto ng mga paboritong pagkain ni na Mateo at ng aking mga anak. Pero ngayon, ang kusina ay puno ng mga caterers. Hindi nila ako napansin. Para lang akong isang anino na dumaan sa gilid nila. Kumuha ako ng isang maliit na kawali. Kumuha ako ng kaunting pancit bihon sa lalagyan. Niluto ko ito para sa sarili ko. Sabi ng mga matatanda, ang pancit ay simbolo ng mahabang buhay. Mahabang buhay. Naisip ko, para saan pa ang mahabang buhay kung ikaw ay nag-iisa sa gitna ng maraming tao? Habang hinahalo ko ang pancit, pumasok ang anak kong babae na si Sofia. Hawak niya ang kanyang gown na isusuot para sa party ni Mateo mamaya. Mama, ang sabi niya sa akin. Hindi man lang siya tumingin sa aking mga mata. Nasaan po iyong mga telang gagamitin para sa dekorasyon sa garden? Sabi ni Tito Mateo
Nasa storage room niyo raw po iyon. Huminto ako sa paghahalo, tumingin ako sa kanya. Hinintay ko ang susunod niyang sasabihin. Hinintay ko na sabihin niyang, "Happy birthday, Ma." Pero lumipas ang ilang segundo. Wala siyang sinabi. Ang tanging inaalala niya ay ang dekorasyon para sa kanyang tito. Nasa ilalim ng hagdan, Sofia, ang sagot ko. Maingat kong pinanatiling mahinahon ang aking boses. Pakisabi sa tito mo, nahanap ko na. Salamat, Ma. Sobrang busy lang talaga namin. Alam mo naman, napaka-importante ng gabing ito para kay tito. Ang huling sabi niya bago siya patakbong lumabas. Napaka-importante. Napaiyak ako ng bahagya habang tinitingnan ang usok na lumalabas sa kawali. Napaka-importante ng promosyon ni Mateo. Pero ang 65 taon ng aking buhay? Parang isang lumang gamit na lang na itinabi sa sulok. Napaka-importante. Dinala ko ang aking maliit na plato ng pansit sa maliit na mesa sa likod ng bahay. Doon, malayo sa ingay ng paghahanda, doon ko kinain ang aking kaarawan. Bawat subo ko ng pansit ay parang may kasamang pait. Naalala ko nung bata pa kami. Noong laging si Mateo ang binibilihan ng bagong sapatos, habang ako ay kailangang magtiis sa mga lumang gamit. Naalala ko noong nag-aral ako ng husto para maging top sa klase. Pero ang tanging napansin ni Papa ay ang pagkapanalo ni Mateo sa basketball. Hindi pala nagbabago ang takbo ng buhay. Hanggang ngayon, hanggang sa huling yugto ng aking pagtatrabaho, si Mateo pa rin ang bida. At ako pa rin ang taga-suporta, ang taga-palakpak sa gilid. Pero habang tinititigan ko ang 5 milyong piso sa aking bank account, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Isang lakas na hindi ko naramdaman noong kabataan ko. Hindi na ako ang Christina na laging nagpaparaya. Hindi na ako ang lola na tahimik na lang tatanggap ng mga tira-tirang atensyon. Tinapos ko ang aking pagkain. Nilinis ko ang aking plato. Tumayo ako ng tuwid at huminga ng malalim. Ang hangin sa labas ay tila may dalang bagong pag-asa. Sa loob ng bahay, narinig ko ang tawag ni Mateo. "Christina, nasaan na ang mga baso para sa wine? Malapit na dumating ang mga bisita." Ngumiti ako, isang ngiting hindi nila nakita sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako sumagot, hindi na ako susunod sa bawat tawag nila. Ngayong araw, sa aking ika-65 kaarawan, ibibigay ko sa sarili ko ang regalong matagal ko nang ipinagkakait. Respeto, pagpapahalaga, at isang bagong simula. Sa susunod na mga araw, malalaman nila kung ano ang mawawala sa kanila. Malalaman nila na ang anino na lagi nilang inaasahan ay marunong din palang lumayo at humanap ng sarili niyang liwanag. 5 milyong piso, isang bagong buhay. Christina, maligayang kaarawan sa iyo. Ngayon, magsisimula na ang totoong kwento ko. Kabanata 2, ang anino sa likod ng tagumpay, 40 taon. 4 na dekada ng aking buhay ang ibinuhos ko sa bahay na ito sa Ayala, Alabang. Sabi nila, ang bahay na ito ay simbolo ng tagumpay ng aming pamilya. Malaki, maganda, punong-puno ng mga mamahaling gamit. Pero para sa akin, ang bahay na ito ay isang malaking paalala ng lahat ng bagay na tinalikuran ko. Para sa iba, dahan-dahan akong umakyat sa hagdan patungo sa storage room sa itaas. Masakit na ang aking mga tuhod, pero kailangan kong mahanap ang mga telang hinahanap ni Sofia. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nadadaanan ko ang mga litrato sa dingding. Nariyan ang litrato ni Mateo nung nanumpa siya bilang abogado. Nariyan ang litrato ni Angelo nung nagtapos siya ng master's degree sa ibang bansa. At nariyan ang litrato ni Sofia sa kanyang marangyang kasal. Lahat sila nakangiti. Lahat sila mukhang matagumpay. Pero sa bawat litratong iyon, wala ako. Ako ang kumuha ng mga litratong iyon. O kaya naman, ako ang nasa kusina noong mga sandaling iyon, tinitiyak na mainit ang pagkain at puno ang mga baso ng mga bisita. Pumasok ako sa madilim at maalikabok na storage room. Sa isang sulok, nakita ko ang isang lumang kahon ng sapatos. Nakabaon ito sa ilalim ng mga lumang gamit ni Mateo. Binuksan ko ito. Doon,
Sa ilalim ng mga lumang resibo at papel, nakita ko ang isang sertipiko. Kupas na ang kulay nito, may mga mantsa na rin ng amag. Excellent Management Award. Ibinigay ito sa akin ng kumpanyang pinagtrabahuhan ko, 20 taon na ang nakalilipas. Ako ang pinakamahusay na manager noon. Ako ang inaasahan ng lahat. May talino ako, may galing. May pangarap din ako na umakyat sa pinakamataas na posisyon. Pero naalala ko ang gabing iyon. Ang gabing iniuwi ko ang sertipikong ito. Pagdating ko sa bahay, excited akong ipakita ito kay Eduardo, ang aking asawa, at sa aking mga anak. Pero bago ko pa mabuksan ang aking bibig, nagsalita na si Eduardo. "Christina, kailangang mag-focus ni Mateo sa bar exam niya," ang sabi niya sa akin. "Kailangan niya ng katahimikan at masarap na pagkain. Baka pwedeng bawasan mo muna ang oras mo sa opisina para maasikaso mo ang kapatid ko at ang mga bata." At ganoon na nga ang nangyari. Ang aking Excellent Management Award ay napunta sa loob ng kahon ng sapatos. Ang aking talino sa pamamahala ay ginamit ko na lang sa pamamahala ng mga gawaing bahay. Naging manager ako, pero sa loob ng kusina. Naging executive ako, pero sa pag-aayos ng mga schedule ng mga anak ko. 40 taon ko itong ginawa. Akala ko, sa bandang huli, makikita nila ang halaga ko. Akala ko, maririnig ko ang salitang, "Salamat ma, dahil sa sakripisyo mo, narating namin ito." Pero mali ako. Narinig ko ang yabag ng mga paa ni Angelo sa labas ng storage room. Pumasok siya, hawak ang kanyang mamahaling relo at tila naiirita. "Ma," ang tawag niya sa akin. "Bakit ang tagal niyo rito?" Sabi ni Sofia, pinakuha lang niya ang mga tela. At saka, "Ma, nakalimutan niyo po bang ilabas ang mga sapatos ni Lucas? May soccer practice ang anak ko bukas, kailangang malinis na ang mga iyon." Tumingin ako sa aking anak, si Angelo, ang batang pinagpuyatan ko noong siya ay may sakit, ang batang ipinaglaban ko sa lahat. Ngayon, tinitingnan niya ako hindi bilang isang ina na may sariling buhay, kundi bilang isang yaya. Isang kasambahay na walang sweldo. "Nakalimutan ko, Angelo," ang mahina kong sagot. "Ma naman," ang buntong hininga niya. "Iyon lang naman ang ginagawa niyo rito sa bahay, di ba? Mag-asikaso ng mga bata at magluto. Sana naman, hindi niyo na nakakalimutan ang mga ganoong kaliit na bagay. Iyon lang naman ang ginagawa niyo. Iyon lang." Ang bawat salita niya ay parang isang sampal sa aking mukha. Iyon lang? Ang paggising ng alas 5 ng umaga para magluto ng almusal? Ang paglalaba ng kanilang mga damit? Ang pag-aalaga sa kanyang mga anak kapag gusto nilang lumabas ng asawa niya? Para sa kanila, ang aking sakripisyo ay isang obligasyon, isang tungkulin na wala silang planong bayaran kahit ng kaunting respeto man lang. Lumabas si Angelo nang hindi man lang ako tinulungan sa pagbuhat ng mga tela. Naiwan akong muli sa dilim. Hinawakan ko ang aking Excellent Management Award. Naramdaman ko ang gaspang ng papel. Naisip ko, kung hindi ko ba tinalikuran ang aking karera noon, nasaan na kaya ako ngayon? Siguro, may sarili akong opisina sa Makati. Siguro, ako ang tinitingala ng maraming tao. Siguro, hindi ako nagmamakaawa para sa atensyon ng sarili kong mga anak. Naalala ko ang maraming gabi na puyat ako sa paggawa ng mga presentation ni Mateo noong nagsisimula pa lang siya bilang abogado. Ako ang nag-edit ng mga dokumento niya. Ako ang nag-ayos ng kanyang mga file. Sabi niya noon, "Ate, hindi ko ito kaya kung wala ka." Pero noong naging partner na siya sa law firm, nakalimutan na niya ang ate niya. Ngayon, isa na lang akong tauhan sa kanyang malaking bahay, tagasunod sa kanyang mga utos. Ang masakit pa rito, ang mga anak ko ay lumaking naniniwala na ang mundo ay umiikot lang para sa kanila at kay Tito Mateo nila. Nakita nila kung paano ako itinuring ng kanilang ama. Nakita nila kung paano ako naging anino lang sa bawat selebrasyon. Kaya naman, hindi ko sila masisisi kung bakit ganoon ang turing nila sa akin. Ang nakita nila ay isang ina na laging okay lang kahit baliwalain. Isang ina na laging nandyan lang kahit kailan nila gustuhin. Pero pagod na ako.
Pagod na akong maging anino. Pagod na akong itago ang aking mga sertipiko sa loob ng kahon ng sapatos. Sa loob ng 40 taon, ibinigay ko ang lahat. Ang aking lakas, ang aking talino, ang aking panahon. Ngayong 65 taon na ako, napagtanto ko na ang utang na loob na inaasahan ko mula sa kanila ay hindi kailanman darating. Ang tanging utang na loob na dapat kong bayaran ay ang utang ko sa sarili ko. Utang ko sa sarili ko na maging masaya. Utang ko sa sarili ko na pahalagahan ang aking mga nakamit. Dahan-dahan kong itinupi ang aking sertipiko at inilagay ito sa aking bulsa. Hindi ko na ito iiwan sa storage room. Dadalhin ko ito. Isasama ko ito sa aking pag-alis. Habang pababa ako ng hagdan, narinig ko ang boses ni Mateo sa ibaba. Tumatawa siya. Masaya siya. Marami siyang plano para sa kanyang party. Hayaan niyo si Mateo. Hayaan niyo sina Angelo at Sofia. Magpakasaya kayo sa party na ito. Dahil ito na ang huling party na pagsisilbihan ko kayo. Sa susunod na mga araw, makikita niyo ang tunay na halaga ng aninong ito. Kapag wala na ang taong nagluluto ng inyong pagkain, kapag wala na ang taong naglilinis ng inyong mga sapatos, doon niyo mararamdaman ang bigat ng inyong pagkukulang. 40 taon ng pananahimik. Ngayon, ang katahimikan na iyon ay magiging isang malakas na sigaw ng aking kalayaan. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa salamin sa may sala. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nalulungkot sa nakikita ko. Nakikita ko ang isang babaeng handa nang bawiin ang kanyang buhay. Handa na ako, Christina. Tapos na ang iyong tungkulin bilang anino. Panahon na para maging liwanag ka naman para sa iyong sarili. Kabanata 3. Ang pait sa likod ng mga regalo. Naalala ko noong nag-50 taon ako. 50. Sabi nila, kapag umabot ka na sa 50, iyon ang iyong golden age. Isang mahalagang yugto na dapat ipagdiwang ng may karangyaan. Noong taon din na iyon, nakamit ko ang pinakamataas na posisyon ko sa trabaho bago ako nagpasyang mag-focus sa pamilya. Naging senior manager ako. Excited ako. Akala ko, sa pagkakataong ito, ang selebrasyon ay para sa akin. Pero isang gabi bago ang aking kaarawan, dumating si Mateo sa bahay. May dala siyang mamahaling alak. Malakas ang kanyang tawa. Punong-puno ng kagalakan ang kanyang mukha. Nanalo ako sa kaso, ang sigaw niya. Ang pinakamalaking kaso sa kasaysayan ng firm namin. Abogado na ng bayan ang kapatid mo. At sa isang iglap, ang aking golden age ay nabaon sa limot. Ang handaan na inakala kong para sa aking birthday at promotion ay naging victory party ni Mateo. Habang nakaupo ako sa dulo ng mesa, pinapanood ko ang aking mga anak at ang aking asawa na nag-aalay ng toast para sa aking kapatid. Para sa pinakamagaling na abogado, ang sabi ni Angelo. Para kay Tito Mateo na laging bida, ang dagdag ni Sofia. Walang bumanggit sa aking promotion, walang bumanggit na ako ay 50 na. At ang pinakamasakit, ang mga regalo. Binigyan ni na Papa at Mama si Mateo ng isang bagong kotse at isang gintong relo bilang gantimpala sa kanyang pagkapanalo. Isang gintong relo na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Pagdating sa akin, iniabot ni Mama ang isang malaking kahon. Para sa iyo, Christina, ang sabi niya. Alam naming kailangan mo ito sa kusina. Binuksan ko ang kahon, isang rice cooker. Isang mamahaling rice cooker, oo. Pero rice cooker pa rin. Tumingin ako sa paligid. Ang aking kapatid ay may gintong relo at bagong sasakyan. Ako naman ay may gamit sa kusina. Parang sinasabi nila sa akin, Christina, ang lugar mo ay sa kusina. Ang tungkulin mo ay maglingkod. Huwag kang mangarap ng ginto dahil ang bigas ang dapat mong asikasuhin. Ganoon ang bawat Pasko sa bahay na ito. Si Mateo ay laging may pinakamalaking pamasko. Ang mga anak ko ay laging may pinakabagong gadgets. At ako? Ang natatanggap ko lang ay mga bagong kurtina, mga set ng baso, o kaya ay vacuum cleaner. Mga gamit para sa bahay, hindi para sa akin. Para silang nagbibigay ng regalo sa bahay. At ako lang ang inutusan nilang magbukas nito.
Doon ko napagtanto na sa paningin nila, hindi ako isang tao na may sariling kagustuhan. Ako ay bahagi lang ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Para akong isang silya na laging nariyan. Para akong isang mesa na inaasahan nilang laging malinis. Ang pait ay hindi ko na malunok, pero pinili kong manahimik. Ipinagpatuloy ko ang pagluluto gamit ang rice cooker na yon. Ipinagpatuloy ko ang paglilinis gamit ang vacuum na iyon dahil akala ko darating din ang araw na makikita nila ang halaga ng aking pagkatao. Higit pa sa aking pagsisilbi. Kabanata 4, ang huling patak ng luha, 5 taon na ang nakalilipas, noong ako ay nag-60 taon, 60. Ito ang panahon na naging opisyal na akong senior citizen. Plano ko sanang magkaroon ng isang simpleng garden party. Gusto ko lang makasama ang aking mga kaibigan at ang aking pamilya sa isang maayos na hapunan. Gusto ko sanang maramdaman na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako naman ang bida. Nag-ipon ako para sa gabing iyon. Nag-book na ako ng catering. Inayos ko na ang aking isusuot. Pero 3 araw bago ang party, kinausap ako ng anak kong si Angelo. Ma, ang sabi niya, mukha siyang seryoso. Baka pwedeng huwag na muna nating ituloy ang party niyo. Napatitig ako sa kanya. Bakit, Angelo? May problema ba? Kailangan ko po kasi ng pera, ma, ang paliwanag niya. May magandang business opportunity na inaalok si Tito Mateo. Isang investment sa real estate. Malaki ang kikitain ko rito, ma. Pero kulang ang pera ko para sa down payment. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Pero Angelo, 60 taon na ang mama, ang mahina kong sabi. Minsan lang ito sa buhay ko. Ma naman, ang sagot niya ng may halong inis. Birthday lang yan. Pwede naman tayong kumain na lang sa labas sa susunod na buwan. Pero itong investment na ito, ngayon lang ito. Isipin niyo naman ang kinabukasan ng mga apo niyo. Huwag po kayong maging makasarili. Makasarili. Ang salitang iyon ay parang isang patalim na bumaon sa aking dibdib. Sa loob ng 60 taon, ibinigay ko ang lahat. Ang aking sahod, ang aking oras, ang aking kalusugan. Pinag-aral ko sila. Binigyan ko sila ng magandang buhay. At ngayon, dahil gusto kong ipagdiwang ang sarili ko, ako pa ang makasarili. Ibinigay ko kay Angelo ang perang naipon ko para sa party. Kinansela ko ang catering. Itinago ko ang aking gown sa cabinet. Noong mismong araw ng aking ika-60 kaarawan, walang party na naganap. Nasa labas si Angelo kasama si Mateo para asikasuhin ang kanilang investment. Si Sofia naman ay sumama sa kanyang mga kaibigan sa mall. Ang asawa ko ay abala sa kanyang opisina. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Tahimik ang buong paligid. Walang mga lobo, walang mga bulaklak, walang kanta ng happy birthday. Doon, sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang sarili kong paghinga. At doon ko naramdaman ang huling patak ng luha na handa kong ibigay para sa pamilyang ito. Tapos na ang bulong ko sa sarili ko. Tapos na ang panahon ng pag-iyak dahil sa kanila. Tapos na ang panahon ng pagpaprioridad sa mga taong hindi man lang kayang mag-alay ng isang gabi para sa akin. Napagtanto ko ang isang napakahalagang katotohanan. Isang katotohanan na dapat ay matagal ko nang nalaman. Kung hindi ko papahalagahan ang sarili ko, walang ibang gagawa nito para sa akin. Kung hindi ko itatayo ang sarili kong trono, mananatili akong tagapunas ng dumi sa paanan ng iba. Noong gabing iyon, habang nakatingin ako sa madilim na garden kung saan dapat sana ay may masayang party, hindi na lungkot ang naramdaman ko, kundi isang matigas na desisyon. Doon nagsimulang mabuo ang plano ko. Doon ko sinimulang itabi ang bawat sentimo mula sa aking mga sideline na consultancy jobs. Doon ko sinimulang pag-aralan ang aking mga insurance at pension plans. Plano para sa aking paglaya. Kung ayaw nilang ipagdiwang ang buhay ko, ako ang gagawa nito. At gagawin ko ito sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Ang 65 taon ko ay hindi na magiging katulad ng 50 at 60. Dahil sa pagkakataong ito, ang rice cooker ay mapapalitan na ng sarili kong tahanan. At ang mga luhang nasayang ay magiging kislap ng isang bagong simula na ako lang ang may kontrol.
Huminga ako ng malalim. Ang ika-65 taon ko ay darating na, at sa pagkakataong ito, ako ang hahawak ng lahat ng baraha. Kabanata 7, ang lihim na kayamanan. Akala ng marami, kapag ang isang babae ay umabot na sa edad na 60, ang tanging alam na lang niya ay mag-alaga ng apo, o kaya ay mag-abang ng padala mula sa mga anak. Akala nila, ang utak ko ay kasing bagal na ng aking paglakad, pero mali sila. Sa loob ng huling 5 taon, bago ako magretiro, may isang sikreto akong itinago. Kahit naging abala ako sa paglilinis ng bahay ni Mateo at sa pag-aalaga ng mga anak ni Angelo, hindi ako huminto sa pagtatrabaho. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, binubuksan ko ang aking laptop. Gumagawa ako ng mga marketing strategies. Nagbibigay ako ng consultancy para sa mga maliliit na kumpanya sa probinsya. Ginamit ko ang talinong akala nila ay kinalimutan ko na. At ang bunga ng aking pagpupuyat? 5 milyong piso. 5 milyon. Isang numero na may 6 na zero. Pero para sa akin, ang bawat piso doon ay simbolo ng aking pagod. Isang kayamanan na ako lang ang nag-ipon. Ako lang ang nagtrabaho. Noong nakaraang buwan, narinig ko sina Angelo at Mateo na nag-uusap sa sala. May bago raw investment. Isang malaking mall sa Cavite. Sabi ni Angelo, sayang, wala na si Mama na pwedeng mahiraman ng pera gaya ng dati. Ngumiti lang ako habang nagwawalis sa tabi nila. Kung alam lang nila na may hawak akong 5 milyon. Dati, ibinibigay ko ang lahat. Kapag kailangan ni Mateo ng pangpuhunan, ibinibigay ko. Kapag kailangan ni Angelo ng pang-tuition ng mga anak niya, ibinibigay ko. Palagi kong iniisip ang utang na loob. Palagi kong iniisip ang pamilya. Pero sa pagkakataong ito, hindi. Ang 5 milyong ito ay hindi para sa negosyo ni Mateo. Ang 5 milyong ito ay hindi para sa luho ng aking mga anak. Ang perang ito ay para sa isang pangarap. Isang pangarap na itinabi ko sa loob ng 40 taon. Pangarap para sa aking sarili. Naisip ko, Christina, sapat na ang 4 na dekada ng pagsisilbi. Sapat na ang pagiging tagaluto at tagalinis. Ang perang ito ang magiging tiket ko patungo sa buhay na ako naman ang bida. Hindi ito tungkol sa pagiging madamot. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sariling halaga. Ito ay tungkol sa pagbawi sa mga tao na ninakaw ng akala ko ay obligasyon. Hawak ko ang aking passbook. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking palad. Dito magsisimula ang lahat. 5 milyong piso, isang bagong bukas. Kabanata 8, ang susi ng kalayaan. Eksaktong 1 linggo bago ang aking ika-65 kaarawan. Umalis ako ng bahay ng maaga. Sabi ko kay Sofia, mamimili lang ako ng mga sangkap para sa adobo at pansit na iluluto ko para sa party ni Mateo. Pero hindi ako pumunta sa palengke. Sumakay ako ng bus. Bumiyahe ako patungo sa Tagaytay. Habang paakyat ang sasakyan, naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Nakita ko ang mga puno ng pino. At sa malayo, ang asul na tubig ng lawa ng Taal. Doon, sa isang tahimik na sulok na nakaharap sa bulkan, may isang maliit na bahay. Isang bahay bakasyunan. Hindi ito kasing laki ng mansyon namin sa Ayala, Alabang. Pero mayroon itong malawak na balkonahe. Mayroon itong hardin na puno ng mga bulaklak na sampagita at rosas. At ang pinakamahalaga, nakapangalan ito sa akin, Christina Santos. Nang hawakan ko ang panulat para pirmahan ang kontrata, nanginginig ang aking mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba at tuwa. Sa bawat letra ng aking pangalan, parang tinatanggal ko ang mga kadena sa aking mga paa. Pagkatapos ng pirmahan, ibinigay sa akin ng agent ang susi, isang maliit na piraso ng bakal. Pero para sa akin, iyon ang pinakamahalagang ginto sa buong mundo. Bumalik ako sa Manila ng hapon na. Pagpasok ko sa bahay, ang bungad sa akin ni Angelo ay reklamo. Ma, bakit ngayon lang kayo? Ang tanong niya habang nakatingin sa kanyang relo. Wala pang nakahandang merienda ang mga bata. At saka, nasaan ang mga binili nyo para sa party ni Tito Mateo? Kailangang masimula na ang pagluluto.
Tumingin ako sa kanya. Pagod, naiirita. Wala man lang siyang tinanong kung kumusta ang biyahe ko, kung kumain na ba ako. Nakalimutan ko, Angelo, ang maikli kong sagot. Pumunta ako sa aking silid. Isinara ko ang pinto. Inilabas ko ang aking maleta. Dahan-dahan. Inilagay ko ang aking mga damit, ang aking mga libro, at ang aking Excellent Management Award na kinuha ko sa storage room. Narinig ko ang ingay sa labas. Nag-uusap sila tungkol sa mga bisitang darating. Nag-uusap sila tungkol sa tagumpay ni Mateo. Dapat masarap ang luto ni Mama mamaya, ang sabi ni Mateo sa kabilang silid. Iyon ang paborito ng mga partners ko. Napangiti ako sa dilim. Maghihintay kayo sa luto ko. Maghihintay kayo sa pagsisilbi ko. Pero ang Christinang kilala nyo ay wala na rito. Inilagay ko ang susi ng aking bahay sa Tagaytay sa loob ng aking pitaka. Ang lamig ng bakal ay nagpaalala sa akin ng hangin sa bundok, ng katahimikan, ng kapayapaan. Sa loob ng maletang ito, nakasiksik ang aking bagong buhay. Bukas, kapag nagising sila para sa party, makikita nila ang isang sulat sa ibabaw ng mesa. Makikita nila na ang kusinang ito ay wala ng reyna. Makikita nila na ang bahay na ito ay wala ng anino. Pupunta ako sa lugar kung saan ang bawat umaga ko ay sasamahan ng tanawin ng Bulkang Taal. Kung saan ang bawat tasa ng kape ko ay hindi na kailangang madaliin dahil may pagsisilbihan pa ako. Ito ang aking ika-65 taon. Hindi ito ang pagtatapos. Ito ang aking engranding simula. Huminga ako ng malalim at isinarado ang zip ng aking maleta. Ang tunog ng zipper ay tila nagsasabing, tapos na, Christina, malaya ka na. Kabanata 7, ang larawang nagpabago, sa lahat malamig ang umaga dito sa Tagaytay. Iba ang simoy ng hangin dito, malinis, sariwa, amoy ng mga puno at basang lupa. Malayo sa mausok at maingay na kalsada ng Maynila. Nakaupo ako ngayon sa aking bagong balkonahe. Sa harap ko, ang Bulkang Taal. Napakaganda niya sa ilalim ng unang sinag ng araw. Para siyang isang painting na nabuhay. Hawak ko ang isang mainit na tasa ng kapeng barako. Ang bango ng kape, ang tapang nito. Parang gumigising sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Sa loob ng 40 taon, ngayon lang ako uminom ng kape na hindi nagmamadali. Ngayon lang ako uminom ng kape na hindi iniisip kung ano ang susunod na kailangang iluto o kung sino ang susunod na kailangang pagsilbihan. Inilabas ko ang aking cellphone. Dati, bihira ko lang itong gamitin. Madalas, ginagamit ko lang ito para basahin ang mga utos ni na Angelo o Mateo sa aming group chat. Pero ngayon, may iba akong gagawin. Pinindot ko ang camera. Kinuha ko ang isang larawan ng aking kape, na ang background ay ang lawa ng Taal. Nakasama rin sa litrato ang dulo ng aking puting bestida at ang aking mga paa na nakasampa sa maliit na upuan. Ipinost ko ito sa Facebook. Nilagyan ko ito ng maikling caption. Sa wakas, nakapagretiro rin sa lugar kung saan naroroon ang aking puso. Pagkatapos kong pindutin ang share, ibinaba ko ang cellphone sa mesa. Huminga ako ng malalim. Uminom ako ng kape. Pinanood ko ang mga ibon na lumilipad sa tapat ng aking hardin. Katahimikan. Pero ang katahimikang iyon ay tumagal lamang ng 5 minuto. Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Pagkatapos, tumunog ito ng malakas. Isang tawag mula kay Angelo. Hindi ko sinagot. Pagkatapos ng ilang segundo, tumunog ulit. Ngayon naman, isang tawag mula kay Sofia. Hindi ko pa rin sinagot. Sunod-sunod na ang dating ng mga notifications. Para itong isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang tahimik na umaga sa Ayala Alabang. Binuksan ko ang mga messages. Ma, nasaan kayo? Ang sabi ni Angelo. Kaninong bahay iyan? Bakit kayo nasa Tagaytay? May party si Tito Mateo mamaya. Sino ang mag-aayos ng pagkain? Sumunod ang message ni Sofia. Mama, akala ko po ba mamamalengke lang kayo? Nag-iiyakan ang mga bata? Naghahanap ng luto nyo? Ano itong post nyo? Naglayas ba kayo? At syempre, ang message mula kay Mateo. Christina, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kami iniwan sa ganitong kaimportanteng araw? Tumawag ka agad. Iniwan.
Importante. Napakunot ang aking noo habang binabasa ang salitang iniwan. Sa loob ng maraming taon, ako ang palagi nilang iniiwan sa tuwing may selebrasyon sila. Ngayon, dahil lang sa isang umaga na wala ako, pakiramdam nila ay tinalikuran ko na ang mundo. Tumunog muli ang cellphone. Sa pagkakataong ito, sinagot ko na ang tawag ni Angelo. Ma! Ang bungad niya. Galit ang kanyang boses, may kasamang pagtataka. Ano bang nangyayari? Nasaan kayo? Bakit may ganyang litrato? At kaninong balcony iyan? Bahay ko ito, Angelo, ang mahinahon kong sagot. Tumigil ang ingay sa kabilang linya. Parang nawalan siya ng hininga. Bahay niyo? Ang ulit niya. Ma, huwag kayong magbiro. Saan kayo kukuha ng pera para sa ganyang bahay? Baka naman nakuha niyo ang pera ni Papa. O baka naman, nag-loan kayo nang hindi namin alam? Naramdaman ko ang sakit sa kanyang sinabi. Sa halip na itanong kung masaya ba ako, ang unang inisip niya ay kung nagnakaw ako o nag-loan. Para sa kanila, wala akong kakayahan na magkaroon ng sariling pera. Pera ko ito, Angelo, ang sabi ko. Pinagtrabahuhan ko ito sa loob ng 5 taon ng palihim. Iyan ang aking pensyon, ang aking mga sideline, at ang aking mga naipon. Lahat ng sakripisyo ko, narito sa bahay na ito. Pero ma, ang singhal niya. Paano ang party ni Tito Mateo? Paano ang mga bata? Sino ang mag-aasikaso sa amin? Matatanda na kayo, Angelo, ang sagot ko. Si Mateo ay isang senior partner sa law firm. Ikaw ay isang matagumpay na negosyante. At si Sofia ay may sariling pamilya. Kaya nyo na ang inyong mga sarili. Hindi ito maaari, ma, ang sigaw naman ni Mateo sa background. Narinig kong inagaw niya ang telepono kay Angelo. Christina, napaka-insulto nito para sa akin. Sa mismong araw ng aking tagumpay, pipiliin mong mag-post ng ganyan at magpunta sa ibang lugar? Ano na lang ang sasabihin ng mga partners ko kapag nalaman nilang wala ang kapatid ko para mag-host? Mag-host. Iyon lang pala ang halaga ko sa kanya. Isang hostess, isang server. Mateo, ang sabi ko, mas matatag na ang aking boses ngayon. Ang tagumpay mo ay sa iyo. Ang buhay ko ay sa akin. Sa loob ng 40 taon, naging host ako sa bawat tagumpay mo. Ngayon, hayaan mo namang maging bida ako sa sarili kong buhay. Kahit ngayong araw lang. Napakamakasarili mo, Christina! Ang huling sabi niya bago niya ibaba ang telepono ng malakas. Makasarili. Iyan na naman ang salitang iyon. Ibinaba ko ang cellphone. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Pero hindi ito panginginig ng takot. Ito ay panginginig ng galit na ngayon lang nailabas. Tumingin ako sa lawa ng Taal. Kalmado ang tubig. Walang kibo. Napagtanto ko na ang bagyo ay wala dito sa Tagaytay. Ang bagyo ay nandoon sa Ayala, Alabang. At sa unang pagkakataon, hindi ako ang kailangang mag-ayos ng pinsala ng bagyong iyon. Hinayaan ko silang tumawag ng tumawag. Hinayaan ko silang mag-message ng mag-message. Pinatay ko ang aking cellphone. Inilagay ko ito sa loob ng aking bag. At muli, itinuon ko ang aking pansin sa aking kape. Malamig na ang kape ko, pero ang puso ko ay nagbabaga sa galit at saya. Sabi ni Mateo, makasarili ako. Sabi ni Angelo, irresponsable ako. Sabi ni Sofia, nawawala ako. Pero ang totoo, ngayon ko lang nahanap ang sarili ko. Ngayon ko lang naramdaman na ako ay isang tao. Hindi isang gamit, hindi isang anino, hindi isang tagapagsilbi. Tumayo ako mula sa aking upuan. Pumasok ako sa loob ng aking maliit na bahay. Inayos ko ang aking mga bulaklak. Pinakinggan ko ang huni ng mga kuliglig. Hayaan niyo silang maghanap. Hayaan niyo silang mag-isip. Dahil sa gabing ito, sa ika-65 taon ko, ang tanging boses na papakinggan ko ay ang boses ng aking sariling kaligayahan. Ang larawang iyon sa Facebook, hindi lang iyon litrato ng kape at bundok. Iyon ay isang proklamasyon. Iyon ay isang hangganan. At mula ngayon, ang sino mang gustong tumawid sa hangganang iyon ay kailangang matutong gumalang. Huminga ako ng malalim. Maligayang pagre-retiro sa iyo, Christina. Narito ka na, sa lugar kung saan ang puso mo ay malayang tumitibok para sa iyong sarili.
Kabanata 8. Ang pagharap sa katotohanan. 3 sasakyan ang pumasok sa aking maliit na driveway dito sa Tagaytay. Hindi ko na kailangang tingnan kung sino sila. Alam ko ang tunog ng sasakyan ni Mateo. Alam ko ang ingay ng SUV ni Angelo. Dumating sila hindi para yakapin ako, kundi para bawiin ang kanilang yaya. Lumabas ako sa balkonahe. Nakita ko silang 3. Si Mateo, si Angelo, at si Sofia. Mukhang hindi sila nakatulog, pero hindi sila mukhang nag-aalala para sa akin. Mukha silang galit. Ate Cristina, ang sigaw ni Mateo habang paakyat siya ng hagdan. Anong pumasok sa isip mo? Bakit mo binili ang lugar na ito nang hindi mo man lang sinasabi sa amin? Sayang ang pera, 5 milyong piso. Pwede nating i-invest yan sa mas malaking proyekto. Ma, ang dagdag ni Angelo. Napakamakasarili niyo po. Paano ang pamilya? Paano ang mga bata? Inuna niyo ang luho niyo kaysa sa pangangailangan namin. Tumayo lang ako ng tuwid. Hindi ako sumisigaw. Hindi ako umiiyak. Hinawakan ko ang aking tasa ng kape at tumingin sa kanila ng diretsyo sa mata. Makasarili? Ang ulit ko sa salita nila. Luho? Dahan-dahan akong umupo sa aking upuan. Sa loob ng 65 taon, nabuhay ako para sa inyo, ang simula ko. Noong 10 taon ako, nag-alaga ako kay Mateo. Noong 25 ako, nagtrabaho ako para tulungan si Mateo sa law school. Nung naging ina ako, ibinigay ko ang bawat sentimo ko para sa pag-aaral niyo ni na Sofia at Angelo. Tumigil ako sandali. Tumingin ako kay Mateo. Mateo, naalala mo ba ang ika-50 kong kaarawan? Ipinagpalit niyo ang party ko para sa victory party mo. Binigyan ka nila ng kotse. Ako binigyan ng rice cooker. Naalala mo ba yon? Lumingon ako kay Angelo. Angelo, noong 60 ako, kinansela ko ang party ko dahil kailangan mo ng pera para sa investment nyo ni Tito Mateo mo. Sabi mo sa akin, huwag akong maging makasarili. Naalala mo ba? Naging tahimik ang paligid. Tanging ang huni lang ng hangin ang naririnig. Sa bahay na yon sa Ayala, Alabang, ako ay isang anino. Ako ang tagapagluto, ako ang tagapaglinis, ako ang taga-ayos ng mga sapatos niyo. Pero kailan niyo ako tinanong kung masaya ba ako? Kailan niyo ako tinanong kung ano ang pangarap ko? Ngayon, ang sabi ko, nang may diin sa bawat salita, ang 65 taon na ito ay para naman kay Cristina. Ang bahay na ito ay hindi lang na lupa at semento. Ito ang aking dangal. Ito ang aking kalayaan. Hindi niyo kailangang intindihin ang pagtatapos ko. Dahil sa loob ng 65 taon, hindi niyo naman talaga ako nakita. Kabanata 9, ang pag-amin sa pagkukulang. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Si Sofia ay napaupo sa isang silya. Nakatingin lang siya sa kanyang mga kamay. Si Angelo naman, na laging may sagot sa lahat ng bagay, ay nanatiling tahimik. Tiningnan ko sila. Ngayon ko lang napansin na tila ba nakita rin nila ako. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang pagod sa aking mga mata. Hindi ito pagod ng isang araw na pagtatrabaho. Ito ay pagod ng buong buhay na pagbabaliwala. Lumapit si Mateo sa akin. Ang matapang na abogado, ang bida ng aming pamilya, ay tila naging isang maliit na bata. Ate, ang mahina niyang sabi, patawarin mo ako. Masyado akong naging kampante. Akala ko, dahil nandoon ka lagi sa kusina, dahil laging maayos ang lahat, akala ko ay masaya ka na. Hindi ko naisip na ang lahat ng tagumpay ko ay nakatapak sa mga sakripisyo mo. Tumingin siya sa paligid ng aking maliit na bahay. Nakita niya ang aking Excellent Management Award na nakasabit na ngayon ng maayos sa dingding. Ngayon ko lang na-realize, ang dagdag ni Mateo, na mas magaling ka palang manager kaysa sa akin. Dahil nagawa mong i-manage ang buong buhay namin habang itinatago mo ang sarili mong sugat. Si Sofia naman ay tumayo at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Malamig ang kanyang mga daliri. Ma, sorry po, ang bulong niya. May mga luha na sa kanyang mga mata. Inisip namin na ang tungkulin niyo ay pagsilbihan kami. Hindi namin naisip na may sarili kayong puso. Akala namin, okay lang kayong balewalain dahil hindi naman kayo nagrereklamo. Napagtanto nila ang isang mahalagang bagay. Ang bahay na ito sa Tagaytay
ay hindi lang isang ari-arian. Ito ay isang pahayag, isang deklarasyon ng aking sariling halaga. Ito ang paraan ko para sabihin sa kanila na, narito ako ay si Christina, at ako ay mahalaga. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa 5 milyong piso. Ito ay tungkol sa pagbawi sa aking pangalan. Nakita ko ang pagsisisi sa mga mata ni na Angelo at Sofia. Nakita ko ang bigat na nararamdaman nila ngayon. Hindi ko gustong saktan sila. Pero kailangan nilang malaman ang katotohanan. Gusto ko lang namang makita niyo ako, ang mahina kong sabi sa kanila. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako lang nakasambahay sa sarili kong pamilya. Ma, ang sabi ni Angelo, hindi na po kayo babalik sa kusina para sa amin. Kung babalik man kayo sa Ayala Alabang, iyon ay dahil gusto nyo kaming bisitahin. At sa pagkakataong iyon, kami naman ang magluluto para sa inyo. Kami naman ang mag-aasikaso sa inyo. Napangiti ako ng bahagya. Hindi ko alam kung magagawa nila iyon, pero sapat na sa akin na narinig ko ang mga salitang iyon. Sa gabing iyon, hindi sila umuwi agad. Nanatili sila rito sa Tagaytay. Hindi para mag-utos, kundi para makinig. Ikinuwento ko sa kanila ang mga pangarap na itinago ko. Ikinuwento ko ang mga hirap na dinanas ko. At sa ilalim ng mga bituin, sa unang pagkakataon sa loob ng 65 taon, naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. Naramdaman ko na sa wakas, nakauwi na rin ako sa puso ng aking pamilya. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang isang anino, kundi bilang si Christina, ang babaeng may sariling liwanag. Kabanata 10, ang bagong tagsibol ni Christina, lumipas ang 6 na buwan. Ang bawat umaga ko ay nagsisimula sa isang napakapayapang ritual. Hindi na ito nagsisimula sa tunog ng alarm clock o sa sigaw ng mga taong naghahanap ng kanilang almusal. Nagsisimula ito sa huni ng mga ibon dito sa Tagaytay at sa malamig na dampi ng hamog sa aking mga pisngi. Dito sa aking hardin, nagtanim ako ng mga rosas. Noong una, tuyot ang lupa at mahirap pasibulin ang mga bulaklak. Pero sa bawat araw na dinidiligan ko sila, sa bawat hapon na kinakausap ko ang mga halaman, unti-unti silang bumuka. Ngayon, ang aking hardin ay puno ng kulay. May pula, may puti, may pink. Ngayon, habang hawak ko ang aking gunting para ayusin ang mga sanga, napansin ko ang mga tinik ng rosas. Dati, natatakot ako sa mga tinik na ito. Ayaw kong masugatan. Pero ngayon, naintindihan ko na. Ang mga tinik ay hindi naroon para manakit ng kusa. Naroon sila para protektahan ang ganda ng bulaklak. Parang ako, natutunan ko na ring magkaroon ng mga tinik. Natutunan ko ng protektahan ang aking sariling halaga. Sa nakalipas na 6 na buwan, marami ang nagbago. Hindi lang ang tirahan ko, kundi pati na rin ang turing ng aking pamilya sa akin. May mga bagong alituntunin na ako sa buhay na ito. At ang mga alituntuning iyon ay hindi na mababali. Isang hapon, tumawag si Angelo. Ma, ang sabi niya sa kabilang linya, mag-o-overtime po kami ni Rose sa opisina mamaya. Pwede po bang ihatid muna namin ang mga bata dyan sa Tagaytay? Para po may kasama sila at maalagaan niyo po. Dati, ang isasagot ko ay, sige, ihatid niyo rito, magluluto ako ng paborito nila. Pero ngayon, huminga ako ng malalim at ngumiti. Angelo, ang sagot ko, may lakad ako ngayong hapon. Magkikita kami ng mga bago kong kaibigan dito sa subdivision para sa aming book club. Sa susunod na Sabado, kung wala akong gagawin, pwede niyo silang dalhin dito para mamasyal. Pero hindi para mag-alaga ako habang nagtatrabaho kayo. Mag-hire kayo ng yaya, Angelo. Kaya niyo iyon. Naging tahimik si Angelo, pero hindi siya nagalit. Sige po, ma, ang mahina niyang sagot. Pasensya na po. Nakalimutan ko na may sarili na rin pala kayong schedule. Nakalimutan. Iyan ang salitang unti-unti nang nawawala sa bokabularyo nila pagdating sa akin. Ngayon, hindi na nila ako nakakalimutan dahil itinuro ko sa kanila kung paano ako rerespetuhin. Noong nakaraang buwan, ang pamilya ang nag-organisa ng isang salo-salo para sa aking tagumpay sa consultancy project na natapos ko.
Sila ang nag-book ng restaurant. Sila ang pumili ng pagkain. Sila ang nag-imbita sa aking mga kaibigan. Sa gabing iyon, hindi ako ang nasa kusina. Nasa gitna ako ng mesa. Nakaupo sa pinakamagandang upuan. Suot ang aking paboritong perlas. Pinanood ko si Mateo habang siya ang nag-aasikaso sa mga bisita. Pinanood ko si Sofia habang siya ang nag-aayos ng mga plato. Doon ko naramdaman ang tunay na kaligayahan. Hindi dahil pinagsisilbihan nila ako, kundi dahil kinikilala nila ang aking pagkatao. Napagtanto ko ang isang napakahalagang bagay. Ang pamilya ay hindi isang kumpanya kung saan ang isa ay boss at ang isa ay empleyado. Ang pamilya ay hindi isang recruitment agency kung saan ang nanay ay taga-alaga ng bata at tagaluto ng pagkain habang buhay. Ang tunay na pamilya ay ang lugar kung saan ang bawat isa ay may halaga. Kung saan ang bawat isa ay nakikita, naririnig, at iginagalang. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng pagsisilbi mo sa kanila. Nasusukat ito sa dami ng respeto na ibinibigay nila sa iyo, kahit wala kang ginagawa para sa kanila. Ngayon, sa edad na 65, nahanap ko na ang aking bagong tagsibol. Ang bawat araw ko dito sa Tagaytay ay isang paalala na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli para bumangon. Hindi pa huli para bawiin ang iyong pangalan. Hindi pa huli para sabihin, "Ako muna." Minsan, kailangan nating lumayo para makita nila ang ating kahalagahan. Minsan, kailangan nating manahimik para marinig nila ang ating tunay na boses. At minsan, kailangan nating bumili ng sarili nating bahay para malaman nila na hindi tayo lang na dekorasyon sa bahay nila. Habang palubog ang araw dito sa lawa, tinitingnan ko ang aking mga rosas. Ang ganda nila, ang bango, at ang tatapang ng kanilang mga tinik. Ngumiti ako at uminom ng aking kape. Salamat, Christina. Salamat dahil hindi ka sumuko sa sarili mo. Salamat dahil naniwala ka na karapat-dapat ka sa liwanag. Sa inyong mga nakikinig, lalo na sa mga kasama ko sa edad, huwag niyo sanang kalimutan ang inyong sarili. Ang inyong mga sakripisyo ay mahalaga, pero ang inyong kaligayahan ay mas mahalaga. Huwag kayong matakot na magtakda ng hangganan. Huwag kayong matakot na sabihing, "Tapos na ang aking oras sa kusina. Panahon na para sa aking sariling hardin." Dahil sa huli, ang pinakamatamis na tagumpay ay ang makita ang sarili sa salamin at sabihing, "Mahal kita, Christina, at proud ako sa iyo." Dito nagtatapos ang aking kwento. Pero para sa akin, ito pa lang ang simula. Isang bagong buhay, isang bagong pag-asa, at isang walang hanggang respeto sa sarili. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay maging inspirasyon ito sa inyong lahat. Ako si Christina. Malaya, masaya, at higit sa lahat, ganap na senior citizen na may dangal. Paalam, at nawa ay mahanap niyo rin ang inyong sariling Tagaytay. Habang nakaupo ako rito sa aking balkonahe sa Tagaytay, pinapanood ko ang unti-unting paglubog ng araw sa lawa ng Taal. Napakaganda. Ang langit ay kulay kahel at ginto, parang isang yakap mula sa may kapal. Sinasabi ko sa inyo, ang kapayapaan ay hindi nabibili ng pera, pero ang perang pinaghirapan mo, ay pwedeng maging susi para mahanap mo ang kapayapaang iyon. Naalala ko ang lahat ng hirap nitong nakaraang taon, ang sakit ng pagiging balewala sa loob ng sariling bahay, ang bigat ng loob tuwing nakakalimutan nila ang aking kaarawan. Pero tingnan niyo ako ngayon, masaya, payapa, at higit sa lahat, malaya. Natutunan ko na ang halaga ng isang tao ay hindi nakadepende sa kung naaalala ba ng pamilya mo ang mahahalagang araw sa buhay mo. Hindi rin ito nakadepende sa kung gaano karaming palakpak ang natatanggap mo mula sa iba. Ang tunay na halaga ay nagmumula sa loob, sa sarili mo mismo. Kayo na nakikinig sa akin ngayon, lalo na ang mga kapwa ko senior citizen. Huwag niyo sanang hayaan na maging anino na lang kayo sa sarili niyong tahanan. Huwag kayong matakot na unahin ang inyong sarili. Kahit minsan lang, hindi iyan pagiging makasarili.
Iyan ay pag-ibig sa sarili. Dahil kung hindi mo kayang mahalin at igalang ang iyong sarili, paano mo ituturo sa iba na gawin din iyon sa iyo? Ang bahay na ito sa Tagaytay, ito ang aking santuwaryo. Dito, hindi ako ang tagaluto ni Mateo. Dito, hindi ako ang yaya ng mga anak ni Angelo. Dito, ako si Christina. Isang babaeng may dangal, isang lola na may sariling pangarap. Minsan, kailangan nating bumuo ng sarili nating selebrasyon. Kailangan nating itayo ang sarili nating trono kapag nakalimutan na ng iba ang ating lugar sa mesa, sa mga anak at kapatid na nakikinig. Sana ay huwag nyo nang hintayin na lumayo ang inyong mga magulang bago nyo makita ang kanilang halaga. Ang isang simpleng salamat ma o happy birthday pa ay higit pa sa anumang mamahaling regalo. Kung nakaramdam din kayo ng ganito, kung naranasan nyo ring makalimutan, mangyaring i-share nyo ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong boses. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. I-share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan na baka kailangan ding makarinig ng ganitong mensahe. Salamat sa pagsama sa akin sa aking paglalakbay. Mula sa aking maliit na hardin dito sa Tagaytay, hanggang sa inyong mga puso, ako si Christina. Laging tandaan, ang bawat isa sa atin ay karapat-dapat na pahalagahan. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingat po kayo lagi at pagpalain kayo ng Diyos. Noong gabing tawagin ako ng sarili kong mga anak,